Tiis-tiis muna. Yan nga ang pakiusap ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Manila sa mga pasahero. Pwede rin daw namang alternatibo ang bus o sa bus ang LRT. Ito ang problema mga kapuso. Sobra-sobra na ang bilang ng mga sumasakay sa LRT. Mula sa Buendia sa Lungsod ng Makati, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth? May para sa lokal na pamahalaan ng Maynila, naging matagumpay yung kanilang ordinansa sa bus ban pagdating doon sa usapin sa pagiging mas maginhawa ng pagbabiyahe sa loob ng lungsod. Pero sa ilang mga commuters tulad ng mga nandito na nakapila ngayon at nagsisiksikan dito sa LRT Line 1 Station, nandito tayo ngayon sa Buendia, tila perwisyo lang daw ang dulot nitong bus ban na ito. Tapos, papunta naman ang Quiapo. Sa ginagawang command center sa Manila City Hall, pinakita ng traffic czar ng lungsod na si Vice Mayor Isko Moreno ang maluwag na daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila, tulad sa Espanya at Taft Avenue. Pero ang binibidang ginhawa sa pagbabiyahe sa Maynila, tila patuloy na parusa sa ilang commuters. Hindi pa man rush hour, ipon na ang nag-aabang ng mga pasahero sa harap ng City Hall. Ang mga estudyanteng ito dati mabilis lang daw nakakasakay ng bus pa Fairview. Sobra pong hirap. Kasi po, siksikan pa po, tapos punuan. Kasi wala na pong bus eh. Sobrang hirap po talaga eh. Dati mga gano'ng katagal ka nagpintay ng sasakyan? Saglit lang po. Opo, doon lang po sa kabila. Ngayon po siguro mga 30 minutes. Nanawagan si Vice Mayor Isko sa publiko, tiis-tiis na lang muna ang mga pasaherong kailangang magpalipat-lipat ng sasakyan o maglakad ng malayo mula sa kung saan lang pwede ang bus. Jeep, FX, UBFX, no? Taxis, tricycles, LRTs. 5. I think this is more than enough to accommodate our commuters. Ano lang naman, yung habit lang naman ng nagiging problema. Masarap naman din medyo pinagpapawisan ng konti pag naglalakad ng konti. Pero sa LRT na sinasabing isa sa mga alternatibo ng mga pasahero, lumampas na sa maximum capacity ng mga sumasakay bago pa man ipatupad ang bus ban. Umabot na sa mahigit 500,000 passengers per day, kaya posibleng malampasan pa yan ngayon. Pero sabi ng pamunuan ng LRT, pag-aaralan pa nila ang aktwal na bilang ng dagdag sa pasahero kasunod nitong bus ban. Hindi daw option na ma-extend ang operating hours ng LRT dahil mababawasan naman ang oras para sa maintenance ng tren. Mike, nandito tayo ngayon sa Buendia LRT Station, no? Medyo sabi ng pamunuan ng LRT ay kahit papano naramdaman nila yung mas pagdami ng mga pasahero ngayon dito dahil nga doon sa bus ban. Kasi yung ibang bus hanggang doon lang sa may Buendia tapos hindi na sila makakatuloy papunta ng Taft Avenue. Kaya kung makikita nyo, kanina nung dumating tayo dito mga 6 o'clock, actually yung pila na yan ay galing pa yan kanina sa hanggang doon sa kalsada. Pero kahit papano ngayon ay medyo umayos-ayos na. Eto si ma'am, pwede ka ba namin tanongin, naapektuhan ka ba nung bus ban sa Maynila? Bus ban? Oo, kaya mas mabilis sa LRT. Kasi wala na bus. Mga mas, dumagdag ba yung pamasahe nyo dahil palipat-lipat kayo? Anong naging epekto sa inyo? Mas mabilis sumakay sa LRT. Oo, kaya mas kayo sa LRT kayo. Okay. Pero okay lang sa inyo na medyo mas marami ata pasahero ngayon, mas mahaba ang pila. Hindi, mas konti nga eh. Depende. Mas mabilis pa rin dito. Okay. Kayo sir, naapektuhan po ba kayo nung pinapatupad? Kasi hindi ako nagbabas eh. Ay, hindi kayo nagbabas. Pero yung mga pila dito, okay ba sa inyo? Oo, okay naman. At least maayos. Maayos. Pero yung siksikan, mas marami daw atang pasahero ngayon. Oo, pagdating dyan, siksikan kami. Kahit na dito, babuti ngayon, maayos-ayos to. Kasi nandito siguro kayo. Ganun ba yun? Pero actually kanina, Mike, alam mo, nung dumating tayo dito, talagang yung pila kasi, hindi nga tayo halos makapasok kasi yung pila kanina galing pa dun sa kalsada sa baba. So 2 floors pa yung iaakyat mo. Pero ngayon kahit papano, medyo lumuwag-luwag na. Tapos kanina din, napansin natin, no, pagdating natin dito, medyo puno yung mga platform dito. Pero dahil rush hour, sunod-sunod rin naman yung dating ng tren, kahit papano ay nabawasan na kahit papano yung mga pasahero at yung iba sa kanila ay nakasakay na rin naman. Pero ang sinasabi ng lokal na pamahalaan ng Maynila, Mike, ay pagkatapos daw nitong kanilang kampanya sa mga tren, sa mga illegal na terminal, ang isusunod raw nila ay kampanya naman laban dyan sa mga pedicab at laban naman dyan sa mga
tricycle na check daw nila na hindi out of line at colorum, kaya posibleng isa na naman yan sa problemang kaharapin din ng ating mga mananakay, Mike. Ruth, yung ilalim yung Buendia Station na yan ay kanto ng Taft Avenue at Buendia, di ba, Ruth? Hindi na yan sakop ng Makati? Tama. Okay, kamusta ang traffic doon ngayong gabi? Apektado ba yon Hindi nung na bus doon ban sakop sa ng Makati, lungsod ng... sakop ng bus. Ano ka mo, Ruth? Napansin natin na medyo traffic din, Mike, kasi meron din actually construction work na ginagawa dito sa ilalim, doon sa bahagi ng kalsada dito. Kaya medyo talagang malaki yung problema ng mga kinakaharap ng mga motorista dahil nga doon sa traffic. Tapos itong bus ban na nakadagdag doon sa problema rin ng mga commuters at ng mga motorista. At meron ding ongoing na construction work, Mike. Ay, parati kong tinatanong sa inyong mga nakatutok dyan sa usapin na yan, kamusta ang panahon dyan ngayong gabi at kaninang hapon? Problema, ang pinuproblema ko, pag umulan yung mga pasahero. Mabuti na rin, Mike, ngayong araw na to sa pag-iikot natin sa Maynila dahil buong maghapon naman tayo nandito, wala namang nangyaring pag-ulan or kahit na pag-ambon. Kaya hindi rin yan isa sa mga problema nga kinaharap naman natin ngayon, Mike. Maraming salamat, Ruth Cabal.